Sa kasaysayan ng krimen at politika, kakaunti ang kwentong kasing sindak ng kay Edgar Matobato. Isang nagpakilalang hitman, si Matobato ay lumitaw mula sa dilim ng Davao City dala ang isang nakapanindig balahibong pag-amin. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Inaamin niyang isa siyang bahagi ng isang malupit na makinarya ng pagpatay na kilala bilang Davao Death Squad o DDS. Mas nakakagulat pa, idinawit niya ang nooy Pangulong Rodrigo Duterte bilang arkitekto ng paghahari ng terror na ito. Ang kwento ni Matobato, kung totoo, ay nagbigay ng sulyap sa madilim na bahagi ng giyera kontra droga ni Duterte. Nagsimula ang kwento ni Matobato noong dekada 90, nang ayon sa kanya ay nirecruit siya sa DDS ng nooy alkalde na si Duterte. Ito ang simula ng isang madugong karera na makakasaksi sa kanyang pakikilahok sa dos-dosenang pagpatay. Ang kanyang madalas na gamiting armas, ayon sa kanya, ay isang kalibre 45 na pistola, ang paboritong gamit ng DDS. Ang kanyang mga target aniya ay hindi lang limitado sa mga drug dealer at kriminal. Kasama rito ang sinumang itinuturing na kalaban ni Duterte, mula sa maliliit na magnanakaw hanggang sa mga karibal sa politika. Ang Davao Death Squad, isang nakakakilabot na bansag na nagpatindig ng balahibo ng mga Pilipino, ay higit pa sa isang pangalang binubulong lamang. Ayon kay Matobato at iba pang mga saksi, ito ay isang organisadong makinarya ng pagpaay na may basbas ng estado at kumikilos ng walang takot sa Davao City. Ang mga miyembro nito, kadalasang nirecruit mula sa hanay ng pulisya at militar, ay gumagala sa mga kalye sakay ng mga motorsiklo. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa likod ng mga balaklava. Ang kanilang mga target ayon sa paglalarawan ni Matobato ay kadalasang maliliit na kriminal na nasabit sa zero tolerance policy ni Duterte laban sa krimen, mga drug dealer, maliliit na magnanakaw, at maging ang mga inakusahan ng maliliit na pagkakasala tulad ng vandalismo ay napasama sa listahan ng DDS. Ang mga pamamara ang ginamit ay brutal at mabilis. Ang mga biktima ay madalas na dinudukot sa kalagitnaan ng araw, isinasakay sa mga van at dinadala sa liblib na mga lugar. Doon sila ay pinahihirapan ng lubha. Ang kanilang mga sigaw ay halos hindi marinig sa gabi. Sa kanyang testimonya, inilarawan ni Matobato kung paano binubugbog, kinukuryente, at pinuputol-putol ang mga biktima habang buhay pa. Ang testimonya ni Matobato ay hindi perpekto at may mga pagkakasalungat. Kinapitan ng mga kritiko ang mga pagkakasalungat na ito, kinukwestiyon ang kanyang kredibilidad at inaakusahan siyang nagsisinungaling o nagpapalabis sa kanyang mga pahayag para sa pansariling pakinabang o dahil sa politika. Gayunpaman, sa gitna ng ingay at pagdududa, ang ilang detalye sa kwento ni Matobato ay tila totoo na pinatunayan ng mga independenteng investigasyon at testimonya ng ibang mga saksi. Isa sa mga pinakanakagambalang paratang ni Matobato ay ang direktang pagkakasangkot ni Duterte sa mga pagpatay. Sinabi niya na si Duterte, noon ay alkalde ng Davao City, ay personal na lumahok sa ilan sa mga pagpatay. Sa isang partikular na nakakasuklam na kwento, inilarawan ni Matobato kung paano umano binaril ni Duterte ang isang ahente ng Department of Justice na kinalaban siya. Sinabi rin ni Matobato na may hilig si Duterte na ipakain ang mga bangkay ng biktima sa mga buwaya. Ang testimonya ni Matobato sa Senado noong Setyembre 2016 ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa Pilipinas, na hinati ang opinyon ng publiko at nagpasiklab na mainit na debate. Ang kanyang mga paratang na ipinalabas ng live sa pambansang telebisyon ay nagbanta na sirain ang maingat na ibinuo na imahe ni Rodrigo Duterte, ang matapang magsalita at lumalaban sa krimen na pangulo na nangakong lilinisin ang bansa mula sa droga at kriminalidad. Para sa mga taga-suporta ni Duterte, ang testimonya ni Matobato ay isa lamang desperatang tangka na siraan ang Pangulo at pahinayin ang kanyang giyera kontra droga. Itinuro nila ang mga pagkakasalungat sa kanyang mga kwento at kinuwestiyon ang kanyang mga motibo,
Inaakusahan siyang bayarang taong ginagamit ng mga kalaban ni Duterte sa politika. Mariin ay tinanggi ni Duterte mismo ang mga paratang ni Matobato. Tinatawag siyang sinungaling at anak ng puta. Para naman sa mga kritiko ni Duterte, ang testimonya ni Matobato ay kumpirmasyon ng kanilang mga kinatatakutan. Nakita nila ito bilang ebidensya ng kalupitan ng Pangulo at kahandaan niyang palampasin ang mga extrajudicial killings sa ngalan ng batas at kaayusan. Ang mga grupo ng karapatang pantao, lokal at internasyonal, ay nagpahayag ng malaking pag-aalala tungkol sa mga paratang, nananawagan para sa isang independenteng investigasyon sa DDS at sa umano'y papel ni Duterte sa mga pagpatay. Matapos ang kanyang nakakagulat na testimonya, si Edgar Matobato ay naging taong may patong sa ulo. Ang kanyang desisyon na magsalita laban kay Rodrigo Duterte at sa Davao Death Squad ay may mabigat na kabayaran. Napilitang magtago, namuhay siya sa takot at kawalan ng katiyakan. Palaging nakatingin sa kanyang likuran, hinahabol ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang mga banta sa kanyang kaligtasan ay totoong nangyayari. Si Duterte, nakilala sa kanyang maaapoy na retorika at mapaghiganti na ugali, ay nilinaw na hindi niya papayagan ang pagsalungat. Ang pamilya ni Matobato ay hindi rin nakaligtas sa pananakot. Sila ay ginipit at tinakot. Ang kanilang buhay ay nagkagulo dahil sa kanyang desisyon na basagin ang kanyang katahimikan. Sa kabila ng mga panganib, nanatiling matatag si Matobato. Dahil nanganganib ang kanyang buhay at papalapit na ang mahabang kamay ng gobyerno ng Pilipinas, napilitan si Edgar Matobato na tumakas sa kanyang tahanan, naghahanap ng santuwaryo mula sa mga gustong patahimikin siya. Ang kanyang pagtatago ay puno ng panganib, isang desperadong pagtatangka na maging isang hakbang sa unahan ng kanyang mga humahabol. Lumipat siya mula sa isang ligtas na tahanan patungo sa isa pa, umaasa sa isang network ng mga aktivista ng karapatang pantao, mga mamamahayag, at mga taong nakikisimpatya na isinasapanganib ang sarili nilang kaligtasan para protektahan siya. Ang kanyang kwento, na malawakang ipinalaganap ng local at international na media, ay ginawa siyang isang takas, isang piyesa sa isang mataas na laro ng political na chess. Ang gobyerno ng Pilipinas, nasabik na sirain ang kanyang kredibilidad at protektahan ang reputasyon ni Duterte, ay nagpalabas ng mga warrant of arrest laban sa kanya. Inaakusahan siya ng iba't ibang krimen, kabilang ang illegal na pagmamay-ari ng mga baril at libelo. Gayunpaman, napansin ng internasyonal na komunidad ang kalagayan ni Matobato. Ang testimonya ni Edgar Matobato, sa kabila ng mga pagkakasalungat at kontrobersya na dulot nito, ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa Pilipinas at sa pananaw ng internasyonal na komunidad sa giyera kontra droga ni Rodrigo Duterte. Ang kanyang mga paratang, bagamat hindi napatunayan sa korte, ay nagbigay ng mahalagang ebidensya para sa investigasyon ng International Criminal Court sa umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan ni Duterte. Ang ICC, pagkatapos ng paunang pagsusuri, ay nag-anunsyo ng desisyon nitong buksan ang isang formal na investigasyon sa mga pagpatay. Binabanggit ang testimonya ni Matobato at iba pang ebidensya ng malawakan at sistematikong extrajudicial killings. Si Duterte, nagalit sa desisyon ng ICC, ay iniurong ang Pilipinas mula sa jurisdiksyon ng korte, ngunit nagpatuloy ang investigasyon. Hindi pa rin alam kung nasaan si Matobato. Hindi pa siya nakikita sa publiko simula nang magtago siya, at ang kanyang kapalaran ay nananatiling hindi tiyak. Ang ilan ay naniniwala na buhay pa siya, namumuhay sa ilalim ng proteksyon sa isang hindi isinisiwalat na lugar. Anuman ang kanyang kapalaran, ang kwento ni Edgar Matobato ay nagsisilbing nakakakilabot na alala ng epekto sa tao ng giyera kontra droga sa Pilipinas. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like button at ang notification bell icon, mag-subscribe at mag-share. May mga tanong ba? Ilagay ang mga ito sa comment section sa ibaba at sasagutin ito ng naaayon.
Manatiling nakaantabay dahil susunod nating pag-uusapan ang isa pang testimonya ng mga saksi laban kay Duterte.